Kahapon nag-resign si Senate President Zubiri at maraming dahilan at raw yun. Yun ang aking nakita at napanood sa video. Kaya ngayon ay gusto kong ipakita sa inyo yung latest na kanyang, anong tawag dito? Yung kanyang interview. Ito ay parang press conference niya. So, panoorin ninyo dahil napanood ko nito. Kaguluhan, di ko alam kung nakinig po siya sa akin o hindi. Ang akin lamang po dyan ay I try to give him good advice. Hindi yung rarara na, ang galing mo, ikaw ang the best. Hindi tayo ganyan eh. We're always trying to give good advice, not only to him, but to everyone else in the cabinet. And I think they know that. So, ang akin, if that's the consequence of, this is a consequence of my being independent, fighting for the institution, then so be it. Siyang bumaba na lang kasi may plano ng tanggalin siya. Oo. Di ba? Oo. Oo. Okay, ang maganda kay kay Senator Zubiri. Oo. Nahirap usapin kung kailangan tanggalin. Kung Oo. kailangan umalis. Remember, Yeah. nung nagkaroon sila ng issue doon sa alleged dayaan sa Correct. botohan, Oo. Senator Coco Pimentel, Correct, partner. nakita ebidensya, kung saan naman siyang umalis. So, di siya mahirap kausap. So, dito, partner, nakita naman niya sa mga suporta, kulang na siya. Talagang bababa na siya. Whether he likes it or not, talagang pabababain siya. Nabababa na siya ng kaysa magkaroon pa ng issue, gugulo. Oo. Diba? Mas kaguluhan ng Pilipinas, partner. Oo. So, tingin ko, partner, ito sana sa bagong liderato, okay, ipaglaban pa rin niya kasi yun yung prayer ni Senator Zubiri na ituloy sana ni Senator Cheese yung pagiging independent Oo. nung Senado. Senator Juan Ponce Enrile, kung saan talagang stickler for rules of the Senate, independence of the Senate, that the Senate remains the last bastion of democracy in our country. So I pray and hope that our dear Senate President Escudero, will uphold these ideals of the Senate that we fought for many generations. I'd like to also congratulate Senate President Francis Escudero for his ascension to the Senate presidency. We will take a critical collaboration when it comes to measures that are needed by our country. So, as I said earlier, I had resigned as my post of Senate President. I am an independent member of the Senate now. Mas maganda po yan para mananatili po tayo independente at mananatili po tayong patas sa lahat ng grupo. Diba? Kahit anong iutos siguro, kung alam nila na hindi para sa ikagaganda ng bansa, wag oohan agad. Isa yan, partner. Tingin ko, isa yan, Whose instructions did you not follow? Whose strategy did you run? I'm only presuming that is the cause because maraming nagsabi sa akin, alam mo, tigil mo ng mga hearings, ganito, ganyan, para mahirap na magsalita. Ang sa akin lang is, I must have ruffled my feathers, I must have ruffled other people's feathers from my independent stance of the Senate. At hindi natigil yun. Nung sa PI pa lang, sa People's Initiative pa lang, nung hindi po tayo sumang-ayon sa People's Initiative, dyan po na nag-umpisa eh. Hindi tayo sumang-ayon sa kanilang timelines, charter change. Dyan ko din naramdaman na medyo may mga sama ng loob. At mahirap dahil ang akin naman ay gusto ko lang po manatili ang independensya ng ating institusyon ng Senado. So, I saw it coming and as a matter of fact, I even said to my staff na parang by 2025, ayoko na maging Senate President. Kung nagpipresume lang siya, hindi ba may pagka-irresponsible yung kanyang mga salita patungkol dun sa powers that be?
na parabagang may nagdidikta sa kanya? Kaya yan ang naging dahilan kung bakit siya nawala sa pagiging Senate President? Kung totoong may nagdidikta sa kanya, dapat siguraduhin niya. Hindi yung sasabihin niyang nagpipresume lang siya. It's unfair doon sa tao na pinag-iisipan ngayon ng taong bayan na siya nagdidikta sa kanya o nagdidikta sa Senado. Totoo ba na may nagdidikta sa kanya from outside the Senate? Kasi pag sinabi mong from outside the Senate o powers that be, ang unang iisipin natin, ang Pangulo. Totoo ba na dinidiktahan siya ni PBBM? O yung mga kasamahan niya lang na nagre-remind sa kanya na dapat hindi na ito matuloy ang hearing dahil hindi naman totoo yung mga resource persons, hindi totoo yung kanilang mga sinasabi, puro kasinungalingan, walang ebidensya. Dapat mas malinaw ang kanyang salita rito para wala naman tayo na pagbibintangan, tayong taong bayan na nakikinig sa kanyang mga salita. So, okay lang. How about yung As far as we're concerned, the Chacha this week is dead. We don't have any Chacha hearings. ibang priority? Kaya gusto ko talaga na pinakikinggan yung mga matatalinong attorney na magbigay ng kanilang insights. Tulad niyan, nag-resign si Zubiri. Sabi nung isang attorney na taga Bicol, anong pangalan nito? Kalimutan ko pangalan niya. Pero sabi niya ganun, 3 reason bakit siya nag-resign. Yung People's Initiative na hindi niya nagustuhan. Tapos yung Chacha. At yung pangatlo ay yung hearing ni Senator Bato. Dahil dyan, nagkaroon siya ng pressure. Ngayon, sabi naman ni Attorney Claire, dapat i-checkin niya kung sino yung nagbibigay ng pressure sa kanya para naman maging fair sa pinaghihinalaan. Kaya masarap talaga na makinig at manood sa mga taong mayroong utak. So yan lang gusto kong maipakita sa inyo at maraming salamat sa inyong panonood. Tingnan natin bukas kung mabigyan kayo ng panibagong update tungkol sa kung ano yung headlines, kung ano yung pinaka-viral na video sa araw. Thank you and good night. Sarado na natin.